mukhang ang gusto nila mangyari is bago mag-start yung impeachment trial ay mapalitan na ng liderato ang Senado para kontrolado na ng bagong mayorya yung impeachment trial. Mukhang yun ang totoong pakay nila. Yun ang pag-elect kay Senator or kay bagong Senate President Win Gatchalian ay lihitimo na ito, attorney, kumpara mo doon sa mga nakalipas na kanilang election of officers. Opo, kasi 13 na po sila. So yun naman lang ang inireklamo noong June 3 na naghalal sila ng mga opisyal ng Senado base lamang sa 12 senador. Pero ngayong 13 na sila, lihitimo na at kita nyo naman kahit yung mga miyembro ng Cayetano Block, tawagin natin Cayetano Block, ay recognize na yung bagong mayorya. So, totoo yun. Legal na yung pagtalaga kay Senator Gatchalian bilang Senate President. Pero sa tao, sa publiko, ang mahalagang pag-isipan natin is paano nila nakuha yung 13. Diba? Paano nila nakuha yung 13 at saka bakit nila pilit na kinukuha yung 13 at yung mayorya ng Senado. Ano ang pakay ng mga taong nasa likod nito? At kayo ho ba'y naniniwala, sumasang-ayon doon po sa mga pahayag na kaya nagkaroon ng special session ay para palitan nga ng tuluyan ang liderato o dyan po sa Senado? Opo, naniniwala po tayo doon dahil dahil hindi naman ganun kahalaga po yung mga ipinasang mga bills kahapon sa Senado, 'di ba? So mukhang palitan lang talaga yung palitan ng liderato lang talaga ang tunay na pakay kahapon. Kasi mukhang ang gusto nila mangyari is bago mag-start yung impeachment trial ay mapalitan na ng liderato ang Senado para kontrolado na ng bagong mayorya yung impeachment trial. Mukhang yun ang totoong pakay nila. Opo. Attorney, yung si Senator Alan Peter Cayetano ay naghain po ng petition dyan po sa Supreme Court. Possible po ba may epekto pa rin ho yan kung sakaling magdidesisyon sila? Ngayong sabi mo nga, ay lihitimo na nga ang pag-elect kay Win Gatchalian bilang Senate President. Hindi ko pa nababasa ng buo yung petition, pero meron kasing mga prayer or may mga relief na hinihingi yung Cayetano Block sa Korte Suprema na maaaring moot and academic na. Yung mga prayer na yon ay kasama doon yung pag-recognize kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, pagbabalik doon sa mga chairmanships ng mga miyembro ng Cayetano Block, yung pag-recognize kay Senator Loren Legarda bilang Senate President Pro Tempore. So yung mga prayer na yun, moot and academic na, hindi na kayang i-award or i-judge yun ng Korte Suprema kasi nagkabotohan na nga kahapon at 13 naman ang botong nakuha nung bagong leadership. Pero sa usapin na doon sa prayer ng Cayetano Block na i-declare na void yung mga nangyari sa June 3, palagay ko hindi pa moot and academic yun. Merong mga pagkakataon kasi na isinasa walang bahala ng Korte Suprema yung moot and academic principle in favor of ruling on legal issues kung napaka-importanteng mga legal questions ito at saka kung hindi sila mag-rule pwedeng ulitin sa susunod. So sa mga ganong pagkakataon, hindi iniiwasan ng Korte Suprema sagutin yung mga ganong klaseng tanong. So pwedeng maging so to answer your question, moot and academic in terms of
hindi na maibabalik ng Korte Suprema si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President at yung mga Cayetano block senators doon sa mga chairmanships nila at official positions nila. Pero tingin ko pwede at dapat pa rin sagutin ng Korte Suprema yung tanong tungkol doon sa validity ng June 3 takeover ng Gatchalian Block at kung legal ba yung pag-takeover nila base lamang sa 12 senador based on itong Avellino versus Cuenco na jurisprudence. Opo, Attorney Sedmar po ito. Meron naman din pong kasaysayan no, sa nakalipas na pangyayari na kahit moot na yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pero meron pa ring paglilinaw po doon para at least hindi na maulit yung kahalintulad na naging problema po, lalo na dyan sa Senado. Madalas po gawin niya ng Korte Suprema kasi pag hindi po nila ginawa yun, pwede mong baliin yung batas tapos bago madala sa hukuman, babawiin mo lang or gagawin mong legal, makakaiwas ka na sa pananagutan. So yung Korte Suprema, pagka sa mga ganong sitwasyon, sinasagot pa rin nila kung tama o mali yung nangyari. Kahit na in the meantime, na nasolusyonan na o naging legal na yung unang illegal na nangyari. Opo, sakali man po na makakuha ng paborableng desisyon ang kampo ni Cayetano mula sa Korte Suprema sa kini-question nila na June 3 na reorganization, maaari din po ba na lahat ng mga ginawa ng Gatchalian Block during that time magiging void at kabilang yata doon yung napag-usapan ninyo kanina with Jade na pagpapalit ng magiging presiding officer na kung sino yung kanilang ilalagay ay yun yung kasama sa kanilang pinasa during that time sa pagpapalit ng kanilang rules. Pwedeng maging void yung actions between from June 3 hanggang June 17. Anong bang date ngayon? June 18 ba ngayon? June 18 po ngayon. Tama. So mula June 3 hanggang June 16, yun yung mga actions ng Gatchalian Block pwedeng ma-void. Pero mula June 18 onwards, wala na pong kapangyarihan yung Korte Suprema para doon. So kung palitan nila yung rules ngayon at italaga nila si Senator Chis Escudero ngayon bilang presiding officer, hindi na po maku-question yun sa Korte Suprema. Opo, napag-uusapan yung pag-question, dapat po bang magtaka ang taong bayan, ang mga Pilipino? Kasi bago pa man nangyari itong reorganisasyon muli, umugong na yung pangalan ni na Senador Chis Escudero na may kakaraping reklamo o kaso, lalo na itong si Senador Joel Villanueva na masabi pa ang ombudsman na 2 linggo, mga last part of May yun sinabi niya na maaring makasuhan. Magtataka ba tayo kung hindi maitutuloy itong mga reklamo na ito after na nagkaroon po ng pagbabago o reorganisasyon muli dyan sa Senado? Hindi na katakataka yun kung hindi na matuloy yung mga kaso laban sa kanila. At hindi na rin katakataka na mula ngayon pumanig na sa Malacanang yung mga dating lumalaban sa Administrasyong Marcos. Kaya sabi ko nga sa isang post ko kahapon, sabi ko doon sa new Senate President and sa new majority, gulatin nyo kami, huwag kayo magpadikta sa Malacanang. Opo, at nakikita nyo po ba na matutuldokan na at hindi na natin malalaman kung ano pa yung parte ng katotohanan, lalo na doon sa flood control anomaly dahil sa pagbabago po ng Senate Blue Ribbon Committee po, Attorney? Mukhang gano'n na nga ang mangyayari kasi alam mo, kahit yung mga hakbang nila, di ba, natuloy yung unang
Senate Blue Ribbon Committee hearing under kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Dante Marcoleta. Kung matatandaan nyo, pagkatapos noon, nung natuloy yung pagdinig naman nung grupo naman ni Senator Erwin Tulfo, sa pagkakaalam ko sa panonood sa balita, ay gusto naman pong mag-attend nung 18 ex-soldiers doon sa pagdinig ni Senator Tulfo. Pero bago sila makababa doon sa hearing, ay sinuspendin na ni Erwin Tulfo yung hearing. Tapos pagkatapos naman nun, may pangalawang pagdinig sana sila Senator Marcoleta, pero ang ginawa naman ng Gatchalian Bloc ay sinabi nila na work from home ang Senado or may heightened security measures sa Senado dahil meron daw security threat. So hindi na natuloy yung pangalawang Senate Blue Ribbon hearing nila Dante Marcoleta. Kaya parang sa aking palagay, talagang pilit nilang pinipigilan na makapag-testify itong mga dating sundalong ito. Opo, attorney. So, Opo. kung sabi naman nila magtutuloy daw yung Blue Ribbon hearings na yan sa ilalim naman ni Senator Kiko Pangilinan, dahil mag-i-inhibit nga daw po si Senator Erwin Tulfo. So sana maituloy. Sana maggulatin nila tayo at ituloy nila at iharap nila itong mga dating sundalo at kaya mag-testify.